Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel. At ngayon nga po mga ka-review, pasadahan po natin ang balitang ito mula po sa ating paboritong KBBM News PH. Yan mga ka-review Magugulat kayo dito kung paano nahuli sa bitag itong si Secretary Boying Rimulya. Yan, General Bantag, good news. Yan mga ka-review, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo kung meron ng puno. Pero bago natin simulan yan, kung bago pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video araw-araw, okay? Palike na rin po ng video ito mga ka-review, maraming salamat po. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Mga ka-BBM, tila nahuli sa patibong at sariling bibig itong si DOJ Secretary Boying Rimulya matapos umamin sa ginawang pagdinig sa Kamara kaugnay sa mga nangyayaring kalakaran sa iba't ibang ahensya, partikular PNP. Sabi ni Rimulya, ginagawa ng mga opisyal at liderato ng PNP ang pagpapasikat para at makagawa ng pangalan para sa mga sarili nilang ambisyon. Ito po yung isa sa pinakamalaking sakit ng ulo ngayon ng ating justice system. Kung 10,000 tao po meron nakakulong ngayon, na wala naman talaga ebidensya, ngunit magtatagal pa rin sa kulungan. Na para sila po ay kumukota sa mga station commander nila na mahuhuli at ikukulong na tao. Kung matatandaan, sinabi ni former Bucor Chief General Bantag na kaya ginawa ni Rimulya ang lahat. Siraan at patalsikin siya sa Bucor at akusahang nagpapaslang kay Caper Silapid ay para umangat ang kanyang pangalan para sa kanyang planong politikal sa darating na 2025. Tinanggap mo yung DOJ para umingay ka, lumaki ka, pangalan mo sa 2025. Gusto mo lang tumaas ang pangalan mo. So, sabi ng taong bayan, maraming pera yan. Kailangan lang niya exposure para sa 2025. Samantala, ito naman ang naging So yan mga ka-review, naniniwala po ba kayo na itong si Soji Boying Rimulya nagpapabango lang para sa kanyang political interest? Para sa 2025 daw, sabi ni DG Bantag. Yan mga ka-review. Ano sa palagay niyo po? Pero talagang medyo kapaniwala rin, di ba mga ka-review? Kasi isipin mo kahit anong kahit masama man o mabuti yung ginagawa ni Soji Boying Rimulya, papress ko ng papress con, diba? At hindi po sinisita ng ating Pangulo, diba? At hindi nagbibigay ng reaksyon, anumang reaksyon ang ating Pangulo, diba mga ka-review? Parang hinahayaan niya lang si Soji Boying Rimulya na sige, gawin mo na ang gusto mong gawin dyan, ano man ang plano mo, sige, go. Para sa 2025, ganun po ba yun? Para makilala ng well anyway, nakikilala na nga, kilala naman talaga si Soji Boying Rimulya ng ating mga ka-review at mga netizen, mga kabalita natin na, diba, talagang injustice po ang nangyayari dyan sa mula po nang naupo si Soji Boying Rimulya, nagkaroon po ng injustice sa Department of Justice, mga ka-review, diba? Sa palagay niyo po mga ka-review, nagkaroon ba? Ano po ba talaga yung magandang nagawa ni Soji Boying Rimulya, diba? Sa Department of Justice? Well anyway, kung mayroon po kayong alam, pa-comment na lang po. Kasi yung alam din natin, may alam din po tayo na maraming ginawa ito si Soji Boying Rimulya na hindi kaaya-aya, diba mga ka-review? Tulad na lang ng ginawa nila kay DG Bantag at kay Congressman Teves at saka yung pagkampi niya doon sa Pogo operator, di ba mga ka-review, na yung kapulisan patuloy yung kanyang sinisisi kung bakit di ba nahuli yung mga Pogo operator na yun, di ba mga ka-review? Ano sa palagay nyo? Kung meron man po kayo, para maging fair naman po kay Soji Boying Rimulya, doon po sa nakakakilala kay Soji Boying Rimulya, ano po kaya ang kanyang mabuting nagawa
sa ating bansa. Mula po siya nang naupo. Yung mga sabongero nga, hindi pa siguro na hahanap hanggang ngayon, no, mga ka-review. Ni Remulla na tila nagkakatotoo ang sinabi ni Bantag kaugnay sa mga estilo ng mga namumuno sa ahensya ng ating pamahalaan. Para hong nagpapakulong tayo ng tao dahil meron tayong gustong ilagay sa ating record na nagpakulong tayo ng tao. Pero kung ang conviction yan, baliwala na ho sa kanila. Ang mahalaga na pakulong nila. Yan po yung maling-maling kasama sa ating sistema ng hustisya. Aba, buti po't umamin ka. Ha? Di ba mga ka-review? Buti naman at umamin ka po, Soji Boying Remulla, na talagang may mga instances na nagpapakulong lang. Di ba? Ipinapakulong nyo lang kahit walang kasalanan. Di ba mga ka-review? Congratulations po kasi umamin po kayo. Ang tawag po natin dito yung template crimes. Huhulihin po ng Caracruz sa Martes. Kakargahan ng kaso sa Huwebes. Nagiging non-bailable bigla yung Caracruz. Sila po ay bigla na lang naging tulak ng droga. Tama po yan mga ka-review, no? At ang good example yan kaya DJ Bantag, di ba mga ka-review? Talagang tinaniman nila ng kung ano-ano man, di ba? Nabalitaan nyo naman siguro yung mga ka-review. Tama po yung sinasabi ninyo, Soji Boying Remulla, kasi alam na alam niyo po yan, di ba? Yan po yung ating pinag-aaralan ngayon kung paano ho aalisin. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Nagkakatotoo na ba ang sinabi ni General Bantag kay SOJ Remulla? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan muli po ako nag-iimbita. So yan mga ka-review, subscribe na po kayo at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kung titingnan po natin yung percentage of conviction rate versus nadidismiss na mga kaso, kabaliktaran na po, parang hindi na public service. Parang tayo na po ang sumisira sa buhay at kinabukasan ng libo-libo nating mga kababayan. Dapat alisin na yung accomplishment mentality sa PNP. At may mga ibang bagay pa po siyang nabanggit doon na hindi ko na kailangan banggitin dito. Ano po, dahil masyadong haba pa ang issue. So, doon po sa party ni Honorable Secretary Remulla, very clear po sa kanya na talagang may problema. So, ang gusto po nating madinig, dahil ito po ay 100% nakakaapekto sa agency performance, particular sa DOJ. Ano kaya po ang nakikita na para ma-address po itong issue na ito, Mr. Chair? Salamat po sa katanungan, Mr. Chair. Ang isa hong malaking epekto ho ito ng ang low conviction rate po ay talaga sa drug cases. Sapagkat noong nakaraang mga 6 na taon at 7 taon, naging lagana po yung mga kaso na hindi kompleto ang pagka-file. Ito po yung tinatawag natin na tama ho kayo, yung accomplishment, parang quota system po ng mga pulis na para sila po ay kumukota sa mga station commander nila na mahuhuli at ikukulong na tao. Ito po yung isa sa pinakamalaking sakit ng ulo ngayon ng ating justice system. Kung 10,000 tao po meron nakakulong ngayon na wala naman talaga ebidensya, ngunit magtatagal pa rin sa kulungan. Ito po ay talagang isang ginagawa namin ng paraan ngayon. Kaya kami po ay nagsasagawa ngayon ng case build-up training between the police and the prosecutor. At the same time, kinausap na po namin ng Chief PNP mula po kay Chief Asurin hanggang kay Chief Acorda na sana po mawala na itong quota-quota, itong quota system sa mga pulis. Kasi ano yan para hong nagpapakulong tayo ng tao dahil meron tayong gustong ilagay sa ating record na nagpakulong tayo ng tao. Pero kung ang conviction yan, baliwala na ho sa kanila. Ang mahalaga na pakulong nila. Yan po yung maling-maling kasama sa ating sistema ng hustisya. Kaya ngayon po malaking pagbabago na ho nangyayari. At ngayon po, in-instruct rin po namin ng PAW na pag-aralan yung mga kaso ng mga mahihina. At subukan na po namin kausapin ng mga piskal
sa pag-withdraw po ng kaso na mahihina kasi sayang po yung oras at sayang po yung mga nakakulong. Ang dami ho tayong kababayan nakakulong ngayon na hindi dapat nakakulong. Ang tawag po natin dito yung template crimes. Huhulihin po ng Caracruz sa Martes. Kakargahan ng kaso sa Webes. Nagiging non-bailable po bigla yung Caracruz. Sila po ay bigla na lang naging tulak ng droga. Yun po yung ating pinag-aaralan ngayon kung paano ho aalisin. Sana po matigil na po itong ganitong gawain. At maganda naman po ang naging response ng ating Chief PNP Acorda sa bagay na ito. Na nagsalita na rin po siya na wala na ho tayong kota-kota na susundin sa Philippine National Police. Kaya nakakatulong po ito, malaking bagay po ito. Salamat po. Please proceed. Dahil nakikita po natin yung dedikasyon ng DOJ, nasusubaybayan ko po yan eh. And bilang retired officer po ng PNP, gusto ko na rin pong iparating sa Honorable Secretary ng DOJ yung nakikita kong isang malaking problema dito. Yes, thank you. In-acknowledge po ng PNP na talagang may kota-kota system. Gusto ko pong samantalahin yung opportunity na ramdam natin na talagang may dedikasyon yung DOJ dito sa issue na ito. And every time na may problema po, kung hindi natin alam yung root cause, mahirap ma-address ito. Gusto ko pong banggitin kay Honorable Secretary Remulla na though in-acknowledge po ng PNP yung kota-kota and accordingly, may instruction na po ang Chief PNP, even the DILG, na tigilan na yung kota-kota. Dapat sana, Honorable Secretary Remulla, sir, ang maging best units, yung peaceful yung area niya, hindi yung area na napakataas ng crime rates. Right now, ang inyo pong approved plantilla positions is 26,923. Yun po yung total according to the report submitted to us. Ang hirap nito mga karibyo kasi 'di ba budget hearing po ito. Kaya lahat po ng isasagot dito ng mga for example ng DOJ at saka ni Bucor Chief Katapang talagang mabubuti po at saka pabor na pabor para sa mga 'di ba congressman kung ano man. Aayon sila sa mga congressman kasi nga 'di ba kung hindi sila ayon hindi sila pagbibigyan sa proposed budget nila. Kaya mahirap pa rin sabihin na talagang magkakatotoo po itong sinasabi nila. Kasi 'di ba nga yung mga pangako ni Katapang kabaliktaran nga yung ginawa nila 'Di ba? Sa pinangako nila noong kauupo pa lang nila sa Bucor. So, mahirap talaga mga ka-review kasi parang uutuin lang nila dito yung mga congressman. Diba? Oo lang sila ng oo dito hanggat makuha nila yung 23 billion na budget nila. Diba mga ka-review? Kaya dapat talagang ano ba? Kasi ano lang talaga to, hindi to oo lang talaga to ng oo para at least diba mapagaan nila yung kalooban ng mga congressman na 'di ba na talagang galit na galit sila sa kanila nung unang hearing yung nakawala si Kataroha. Talagang medyo naglulukuhan na lang talaga tayo dito kasi walang patutunguhan din dito At you have unfilled positions of more than 4,000. If I look at the budget of the PS as presented earlier, ang total budget po ninyo sa PS for 2023 is 22 billion pesos. At if I calculate this and translate it to the number of employees you have, ang cost per person po nyo sa Department of Justice is 817,091 pesos per person. So if your unfilled positions will still be the same as in 2024, ang total savings po ninyo sa position na ito is 3,601,738,000 pesos. So ang suggestion ko po, total nakalagay dito na you will not be able to fill this number in 2024 if you can just be allowed to utilize this for your capital outlay or sa MOOE.
so that you can be able to increase your these two items or one of these items, Mr. Secretary. Salamat po. Sa DOJ proper po kasi, dito mismo sa DOJ na main, ang aming po authorized positions is 2,762. Ang aming unfilled positions po ay 261 lang. Kaya ibig sabihin po yan, wala pa hong 10% ang aming unfilled positions sa DOJ proper. Sa ibang agency po, marahil meron pong ganyan na mga problema pa, dyan po siguro tayo titingin. Katulad po ng Bucor, ang NBI, tsaka yung iba pang mga DOJ. Salamat po. Yes, Mr. Secretary, nandito po yung number sa inyo pong opisina. As you mentioned earlier, yung number, we have Bucor. Ang isa po sa pinakamarami ay ang LRI, itong Land Registration Authority, 827. Ang NBI, 607. Ang PPA is 382. Ang OSG is 155 and so forth and so on. So ang kinuha ko po yung total. Now, yun po isang possibility na pwedeng mapagkunan natin ng additional budget for your other operating expenses at saka yung capital outlay, even when you will not be able to fill up the positions in 2024. Ito pong more than 4,600. Siyempre ho, salamat po sa inyong obserbasyon. At sana po, kung papayagan po kami ng batas, kung naayon sa batas, marahil ho, pwede namin tingnan yan. Ang DOJ po kasi, ang DOJ family, tao ho talaga ang puhunan namin. 0.6% lang kami ng budget, Mr. Chair, sa buong National Expenditure Program. Isa sa kami sa pinakamaliit na departamento. Ngunit ang mga items na yan, hindi po pwede mawala sa amin. Pag nawala po yung item na yan, kukulangin po kami ng tao. Meron lang ang mga proseso na sinusunod yung bawat opisina para mapunuan nila yung mga items na hindi ho nagagamit. Katulad po ng Solicitor General, meron po mga qualification na hinahanap upang kanilang makuha ang serbisyo ng ibang tao. Pagka hindi ho na-apply ang kagad, minsan po hindi na-fill up kagad. Pero ang ibig sabihin po niyan, marami po kaming kailangan tao na hindi ko na-applyan. Example rin po, yung sa NBI, kulang na kulang po kami ng abogado. Yun po yung ating hinahanap na mag-apply sa NBI, yun po yung kulang na kulang. Kaya yan po, mahirap po pag nawala yung item, mahirap po ibalik. Mas mahirap po kasing mag-build up ng staffing pattern kaysa ho magsira. So, yung pong yung budget na yan ay pwede naman siguro kasi yung unfilled position na yan, dun sa taon na lang yan, hindi nyo nagagamit yung pondo. At yung pondong yan, naiiwan sa, ewan ko kung nasa inyo pa yung budget o nandun pa sa Kung may DBM. special provision na ibibigay sa amin, ay Baka wala na yung 3 billion na yan, mga karabyo, binulsa na yan. Opinion lang po yan, pero di ba? Posible. sana. Kaya lang baka hindi ho tayo payagan ng BBM tsaka ng COA pagdating po dyan. Yun nga po, siguro pwedeng special provision lang for this particular year that you will not be able to hire these people that you need because of, for whatever reason, probably you should be allowed to use this budget for other Sige po, pag-aaralan po namin. requirements Salamat po. that you need in the We actually department. appreciate the suggestion, sir. Salamat po. Yung po yung suggestion ko kasi So yan, hindi pa natatapos yung yung sinasabi ni Congressman, mga karabyo. Oo agad, Oo agad si si OG Boying Remulla. Agree agad siya dun sa sinasabi. Talagang medyo may something, mga karabyo, kasi talagang medyo sila dito. Yung opinion ko lang, talagang medyo, diba, parang gusto nilang pumapel dito sa mga congressman na ito para ma-approve yung kanilang proposed budget, diba? Well, anyway, wag po natin kakalimutan na si OG Boying Remulla ay isa rin pong congressman bago po siya naging diba? Secretary of Justice. Kaya mga kabaro niya itong mga congressman na ito at hindi natin alam, 'di ba? Kung ito ba ay palabas lang
para ipakita sa taong bayan na talagang dumedepensa sila. Dumedepensa sila para sa budget, di ba? Pero at the end of the day, ganun din pala ang kalalabasan. Pero itong si Congressman Busita, mga karibyo, talagang ano yan, masasabi natin na pure yan kasi bago lang yan na congressman, di ba? Bago lang po siyang congressman. Yung iba dito medyo mga kabar na talaga ni Boying. Mga kilala niya na yan dyan sa kongreso. Kaya may umiikot sa isip natin na baka palabas lang ito. Di ba? Kasi isipin nyo dito si OG Boying Remulla, di pa natatapos yung sinasabi, agree na agad siya. Diba? Maghihinala ka. Agree na agad para at least hindi na humaba yung usapan. Diba? Well, anyway mga ka-review, ano po ang reaction dyan Sa palagay niyo po, scripted ba itong nangyayari ngayon sa congressional hearing dito sa budget hearing ng DOJ? Well, anyway, ano man po yung reaksyon, pa-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman sa issue ito, right? Palike and share na din po mga ka-review para mas marami pa pong mga kababayan natin sa ibang bansa ang makapanood ng makabuluhang balitang ito. Maraming salamat po.